Sa gitna ng patuloy na pagsirit ng presyo ng langis, may ginhawang hatid ang pamahalaan para sa ating mga tsuper at commuter. Yan ay matapos i-anunsyo ng DOTR ang pagpapatupad ng net service contracting. Si Alyssa Insigne para sa 13 sa tanghali. Dahil sa pagsirit ng presyo ng langis sa bansa, bunsod ng sigalot sa Middle East, maraming mga tsuper ang umaaray dahil sa mababang kita na napupunta lamang sa pagbili ng gasolina. Kaya naman patuloy ang ginagawang hakbang ng pamahalaan para gumaan ang bigat na pinapasa ng mga tsuper. Ngayong araw, inanunsyo ni Department of Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez ang pagpapatupad nila ng net service contracting sa EDSA busway, traditional at modern jeepney at UV. Magbabayad ng 100 pesos ang pamahalaan sa kada kilometro ng mga bus unit. 30 pesos naman kada kilometro para sa traditional jeepney at 40 pesos naman kada kilometro sa mga modern jeepney at UV. Ayon kay Secretary Lopez, sa ganitong paraan, gagaan ang pasani ng mga commuter at tsuper. Discount. Dati-dati po, kapag nag-net service contracting tayo, hindi na po tayo nagbibigay ng fair discount. Pero ang utos nga po ng Pangulo, kapag tutulungan natin ang mga operators and drivers, kailangan din tulungan natin ang mga pasahero at commuters. 1,000 transport operators, 50,000 na PUV units at 15 milyon na mga pasahero ang makikinabang sa inisyatibong ito. Sang-ayon naman ang ilang mga driver sa inisyatibong ito. Nahihirapang bumiyahe si Rogelio na isang bus driver, lalo na kung Sabado at Linggo dahil kakaunti lang ang mga pumapasok sa trabaho. Dahil dito, maliit ang naiuuwi niyang kita sa kanyang pamilya. Pero kapag naipatupad na ang net service contracting, kahit walang gaanong pasahero, sigurado si Rogelio na may kikitain pa rin siya. Minsan sir dito, mahina sir ang pasada, lalo sir pag Linggo, Sabado, napakahina sir ng pasada nun. Ay kung bibigyan kami sir ng 1.5 a day, sure na po yun nakita. Kasabay nito, magpapatupad din ng 20% discount ang DOTR para sa mga pasahero. Nilinaw rin ni Secretary Lopez na bukod pa ang 20% na discount na ito sa discount para sa mga estudyante, senior citizens at PWD. Ibig sabihin, maaaring umabot hanggang 40% ang discount na maaaring matanggap ng mga pasahero. Laking tuwa rin naman ng mga pasahero nang malaman ang balitang ito. Siyempre, biruin mo, makakatipid ka na. Diba, may discount ka, another discount ulit. Kasi sa-subsidize nga ng government. Ipatutupad nationwide ang net service contracting sa iba't ibang mga ruta. Sa Metro Manila, kabilang ang Cavite, Laguna at Rizal, higit 500 ruta ang masasakop ng net service contracting. Kabilang dito ang mga ruta na malapit sa LRT 1 at 2 at MRT 3 at EDSA busway para sa mas accessible na sakayan at mas murang pamasahe para sa mga pasahero dahil sa karagdagang 50% discount sa mga tren. Sa pamamagitan ng GPS, imomonitor ng DOTR ang mga sasakyan. Dito rin kasi nakabase kung ilang kilometro na ang kanilang naibiyahe para mabayaran sila ng gobyerno. Nakipag-ugnayan na rin ang LTFRB sa mga GPS provider na ibaba ang presyo ng GPS para ma-afford ng mga driver. Bukas, nakatakdang ilabas ng LTFRB ang mga ruta na kasama sa net service contracting at ang bagong fare matrix. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Alyssa Insigne ng IBC News para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.